Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, kasama ng mahal na Birheng Maria, patuloy tayong naghahanda para sa Pasko na siyang pagdating ng ating tagapagligtas, ang pagdalaw ng ating manunubos. Sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong ika-6 na simbang gabi, dumadating si Jesus sa ating piling. Muli tayong dinadalaw ng Diyos. Kaya naman ihanda natin ang ating mga sarili na tanggapin siya sa pagdiriwang na ito. Pagsisihan natin ang mga nagawa nating pagkakasala at ipagkatiwala nating muli ang ating mga sarili sa awa at habag ng Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ay dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan
upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat kang katakutan. Sa araw na yaon ay sabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, ang ebanghelyo natin ngayong ika-6 na simbang gabi ay tungkol sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Pero hindi lang naman talaga si Maria ang dumalaw. Si Jesus, sa sinapupunan ni Maria, ay dumalaw kay Elizabeth at kay Juan na nasa sinapupunan ni Elizabeth. Kasama ni Maria si Jesus. Kaya naman nagalak si Elizabeth dahil sa pagdalaw ni Jesus. At kaya nagtatalon sa sinapupunan si Juan dahil sa pagdalaw ng tagapagligtas. Si Jesus na nasa sinapupunan ni Maria, dumalaw sa kanyang bayan. Mga minamahal na kapatid, hindi ba't ito ang kwento ng Pasko? Ang Pasko ay tungkol sa pagdating ng Diyos upang dalawin tayo. Ang Pasko ay katuparan ng sinabi ni Propeta Sophonias sa ating unang pagbasa ngayon. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magala ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Sapagkat nasa iyong piling ang hari ng Israel, ang iyong Panginoon. Dumating na ang iyong tagapagligtas. Dumadalaw ang iyong Diyos. Kaya magala ka. Yan ang Pasko na ating ipagdiriwang. Ang pagdating ng Diyos, ang pagdalaw ng Diyos sa kanyang bayan. Mga minamahal na kapatid, araw-araw naman dumadating ang Diyos. Araw-araw dinadalaw tayo ng Diyos. Madalas nga lang ay hindi natin napapansin ang kanyang pagdating at pagdalaw sa atin. Kasi meron na tayong mga usual expectations na aasahan natin ang pagdating at pagdalaw ng Panginoon. Para bagabang nilimitahan natin ang Panginoon sa mga gawain, pagkakataon at lugar na ganito lamang, doon lamang natin aasahan ang Panginoon. Kapag ako'y nagdarasal, nagsisimba, nakikinig sa salita ng Diyos o nagbabasa ng Biblia, alam natin dumarating ang Diyos. Kapag ako'y nasa loob ng simbahan, alam ko naroroon ang Diyos. Pero mga minamahal na kapatid, hindi natin pwedeng limitahan ang mga pagkakataon at ang mga anyo ng pagdalaw ng Diyos sa atin. Pwede rin dumalaw ang Diyos sa atin kahit tayo'y nasa ating tahanan, nasa ating pinagtatrabahuhan. Pwedeng dumalaw ang Diyos sa atin kahit tayo'y nasa ating kapitbahayan, kahit nasa mall o sa palengke, kahit nasaan pa man tayo, pwedeng dumating ang Diyos sa atin upang dalawin tayo.
Pwedeng dumating ang Diyos sa mga panahon ng kagalakan, sa panahon ng tagumpay, pero pwede rin namang dumating ang Panginoon at dumarating siya sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng kalungkutan. Nararamdaman natin ng Diyos kapag tayo'y masaya, pero dumarating din siya kahit tayo'y lumuluha. Dumarating ang Diyos kapag maayos ang lahat, pero dumadalaw din ang Diyos sa atin kahit sa gitna ng karamdaman, ng kamatayan, kahit sa gitna ng pandemya. Dumarating ang Diyos sa alam natin kapag nakikinig tayo sa salita ng pari o ng mga relihiyoso at mga relihiyosa, pero pwede rin dumating ang Diyos kapag nakikipag-usap tayo sa isang bata, sa ating anak, sa isang kapitbahay, kahit sa hindi natin kakilala o maging sa kaaway natin, pwedeng gamitin ng Diyos upang dumating at dumalaw sa atin. Kayang gamitin ng Diyos ang kahit ano at kahit sino para dumating at dumalaw sa kanyang bayan. Ang mahalaga, anumang anyo ang gamitin ng Panginoon upang dumating sa atin, anumang paraan ang gamitin ng Diyos, o sino mang tao ang gamitin ng Diyos para dalawin tayo, maging katulad tayo ni Elizabeth, na puspos ng Espiritu Santo, kaya naman alam niya na ang dumadalaw sa kanya ay hindi lamang si Maria, kundi si Jesus na dala-dala ni Maria. Katulad ni Elizabeth, dapat mulat ang ating mga mata, matalas ang ating pakiramdam sa iba't ibang paraan, anyo ng pagdating at pagdalaw ng Panginoon. Ilang taon na po ang nakakaraan pagkatapos kong magmisa 1 linggo sa isang parokya. Karaniwan pagkatapos ng misa, dati bago naman magka-COVID, pagkatapos ng misa, ang mga tao lumalapit sa aming mga pari para magmano. Kaya pagkatapos ng misa kong yun, 1 linggo ng umaga, naglapitan yung mga tao, nagmamano, bata at matanda nasa paligid ko. Pero napansin ko na mayroong isang lalaki, siguro mga early 50s, na nakatayo. Hindi siya lumalapit sa akin. Pakiramdam ko, hinihintay niyang maubos yung mga tao sa paligid ko bago siya lumapit. At tama nga ako, nung naubos na yung mga tao, lumapit siya at sabi niya sa akin, "Father, pwede ko ba kayong makausap?" Sabi ko, "O sige po." Inisip ko baka gustong magkumpisal. Kaya lumapit kami, pumasok kami dun sa sacristy at umupo ako dun sa isang upuan, sa isang sulok. Sabi niya, "Father, wala bang kwarto na tayong dalawa lamang?" Kaya lumipat kami sa isang kwarto na kaming dalawa lamang ang nasa loob. Sabi ko sa kanya, "Ano po ang kailangan ninyo?" Sabi niya, "Alam mo, Father, pumapatay ako ng tao." Kinabahan po ako. Kasi kaming dalawa lang ang nasa loob ng kwarto. Sabi niya, "Binabayaran po ako para pumatay. Ang modus namin, riding in tandem. Ako po yung taga-baril." At nagkwento siya sa akin ng mga binaril niya at pinatay niya na naaalala ko dahil narinig ko sa balita, napanood ko sa TV. Sabi niya, "Naalala mo, Father, 2 weeks ago, ito, sa lugar na ito, itong taong ito, ako ang tumira doon." Parang pinagmamalaki pa niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, "Bakit mo ba sinasabi sa akin ito?" Sabi niya, "Kasi may target kami
ngayong umagang ito, mas lalo po akong nanginig. No? Baka ako yung target. No? Sabi niya, hinihintay ko po yung motor na sasakyan ko, yung aking kasama. Diyan po sa labas ng simbahan kami magkikita. Nagkataon na napaaga ako ng dating at narinig ko may misa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Nakita ko na lamang ang sarili kong naglalakad papasok sa simbahan. At nung pagpasok ko sa simbahan, naramdaman ko, Father, sabi niya, ayoko na ng ginagawa kong ito. Ititigil ko na ang pagpatay ng tao. Kaya nung tumatawag na sa akin yung kasama ko para pumunta na kami doon sa target namin ngayong umagang ito, pinatay ko na yung cellphone ko dahil ayoko na. Tama na. Sabi ko, anong gusto mong gawin? Sabi niya, Father, tulungan mo akong sumuko. At nagsimula siyang umiyak. Hindi lang iyak, no, hagulgol na parang bata. Sabi ko, alam mo ba ang ibig sabihin ng gusto mong mangyari? Makukulong ka. Sabi niya, opo, Father, handa ako. Tatawag lang ako sa asawa ko para sabihin ito at pagkatapos, samahan mo akong sumuko. Tumawag siya sa kanyang asawa, nag-usap sila, at pagkatapos po nun, no, the rest is history. Nung araw na yon, tiyak na tiyak ako, dumalaw ang Diyos sa taong ito. At katulad ni Elizabeth, nakita niya ang pagdalaw ng Diyos sa kanya. Tinanggap niya ang pagdalaw na iyon at dahil doon, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Mga minamahal na kapatid, araw-araw dumadating ang Diyos sa iba't ibang paraan. Araw-araw dinadalaw tayo ni Jesus sa iba't ibang anyo at sa pamamagitan ng iba't ibang tao. At sasabihin ko po sa inyo, ngayong araw na ito, dadalaw si Jesus sa inyo. Hindi na natin kailangang maghintay ng Pasko, kahit na sandali na lang Pasko na. Ngayon pa man, dadalaw si Jesus sa araw na ito. Kaya bago kayo matulog mamayang gabi, tingnan ninyo, ilang beses kaya akong dinalaw ni Jesus sa araw na ito? Paano kaya ako dinalaw ni Jesus sa maghapong ito? At ilan doon sa mga pagkakataong dumating siya, ang napansin at tinanggap ko siya, at ilan naman sa mga pagkakataong dumating siya, ang binaliwala ko siya. Mga minamahal na kapatid, dadalaw si Jesus sa buhay mo ngayon. Nawa, makita natin siya. Nawa, maramdaman natin siya. Nawa ay buong puso natin siyang tanggapin. Hayaan natin pumasok siya sa ating buhay at tayo ay kanyang baguhin. At kapag dumating siya sa ating buhay, katulad ni Elizabeth, tayo'y magagalak. At katulad ni Juan, tayo'y magtatatalon sa saya. Magsitayo ang lahat. Naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit inais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama
na nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Sa bawat kahilingan, buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos na banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa ating mapagmahal na Ama sa Langit, ayon sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus na ating kapatid. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng pukordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo, Amen. paalala lang po para sa ating maayos na pagtanggap ng komunyon. Ang pagtanggap po natin ng komunyon sa pamamagitan ng kamay ay sa ganitong paraan. Yung kaliwang kamay po nasa ibabaw ng kanang kamay. Huwag po nating aabutin sa pari o sa minister yung banal na ostya. Hintayin po nating ipatong ng pari o ng minister sa ibabaw ng ating palad, no? Left over right, no? Kaliwa sa ibabaw ng kanan. Pagkatapos po, hahakbang tayo sa gilid at doon po natin magalang natatanggapin ang katawan ni Kristo. Bago po tayo bumalik sa ating mga upuan, dapat po ay natanggap na natin ang katawan ni Kristo. Gawin po natin ito ng magalang at alalahanin natin ang tinatanggap natin ay si Jesus na dumadalaw sa atin sa Eucharistia. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating ika-6 na simbang gabi
Salamat po sa mga nagtiyaga at nagtiis na nakatayo sa likod at sa labas. Kaisa po kayo sa ating pagdiriwang. At maraming salamat din po sa lahat ng kasama natin sa pamamagitan ng live streaming ng misang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa at cooperation sa ating mga health protocols para sa kaligtasan nating lahat. At salamat din po sa staff at servants ng Manila Cathedral na naglingkod sa ating pagdiriwang ngayon. Tayo po ay nakaka-6 na umaga na, madaling araw. 3 na lamang po at mabubuo na natin ang simbang gabi. Kaya dun po sa mga bumubuo, bawal umabsent. Baka kung kailan konti na lang at saka pa ma-absent. At nawa patuloy tayong manalangin sa biyaya, humingi ng biyaya ng Diyos sa ating mga pagtitiis at pagsasakripisyo sa mga simbang gabing ito upang ipagkaloob sa atin ng pagwawakas ng pandemic at tayo'y tulungan na manatiling malakas, malusog at palaging handa na tanggapin si Jesus sa kanyang pagdalaw sa atin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.